Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita sa oras po na ito. Muli, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagkasama-sama tayo muli bago po matapos ang taong 2025. At nawa, samahan niyo po ako sa panibagong mensahe na galing sa Panginoon upang ating pong mapagbulayan at magturo po sa atin ang ating mga dapat gawin bago po matapos ang taon. Ang pamagat po ng ating mensahe ay may pamagat na Am I really ready? At ito po ay matatagpuan sa aklat po ni Mateo sa Matthew chapter 24 verse 32 hanggang verse 39. Ganito po ang sinasabi. Learn this lesson from the fig tree. As soon as its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, recognize that He is near at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Now concerning that day and hour no one knows, neither the angels of heaven nor the Son, except the Father alone. As the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. For in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah boarded the ark. They didn't know until the flood came and swept them all away. This is the way the coming of the Son of Man will be. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bago po magtapos ang ating taon, ay inaayayaan ko po na tayo po ay tanungin ang mga sarili natin na tayo po ba ay handa na? Handa na po ba tayong tapusin ang taon na ito na kasama ang Panginoon? Handa na po ba tayong harapin ang bagong taon na ilang araw na lang po ng daraan ay bagong taon na po? Tayo po ba ay handa na sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon? Kasi hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. At hindi po natin din alam, sabi nga po doon sa binasa kanina, hindi natin alam kung kailan babalik muli ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo po ay iligtas. Mga kapatid, dito po sa talinghaga ng puno ng igos, meron pong tatlong bagay tayong pag-uusapan at ito po ay maikli lamang po ng mga bagay. Ito po ay paalala lamang sa atin upang sa gayon ay patuloy tayong ma-remind at patuloy po tayong mapalakas ng mga salita ng Diyos sa pagpapatuloy po natin sa pananampalataya. Doon po sa verse 32 hanggang 33, ang sabi po rito, when its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. Sa Tagalog, ang sabi po rito, kapag daw po yung sanga ay medyo malambot na, ay alam nyo na po yung tag-araw, sabi dito, sa English. Mga kapatid, bagamat sa Pilipinas, ay hindi naman po tayo na wala naman pong mga igos doon, pero po meron tayong mga palatandaan sa Pilipinas na kung saan nagagamit natin po ito para malaman natin yung mga klima na mga darating, katulad na lang ng halimbawa pag umiinit na yung hangin, di ba? Ibig sabihin po nun, malapit ng tag-ulan.
pwede po rin yung indikasyon. Ano? Dito sa US po, mga kapatid, dahil bagamat maraming season po dito, meron pong 4 season, bagamat hindi naman po lahat ng parte ng Amerika ay ganon. Pero dito po sa amin ngayon ay winter season, ay nakikita namin kung kailan yung pa-winter na, kailan yung pa-spring, kailan yung pa-summer, kailan yung pa-autumn. Ano? Diyan po sa Pilipinas, dalawa lamang po yung klima po niyan, tag-ulan at tag-araw. At dahil dito po, nakikita natin yung mga palatandaan kung kailan po yung tag-ulan, kailan po yung tag-araw. Dito po sa talinghagang ito, ginamit din po ng Panginoong Hesus yung puno ng igos upang gawing aral sa mga taong nakikinig sa Kanya ng panahon po na iyon, ang panahon po ng paghuhukom at pagbalik ng ating Panginoon. Ang sabi niya doon pa lang sa 32, makikita natin dito yung word na ginamit ng Panginoon. Sabi niya, learn this lesson from the fig tree. Tingnan niyo po, gusto po ng Panginoong Hesukristo na pakinggan po natin ito, na mag-pay attention tayo dito. Bakit? Kasi po ito pong talinghagang ito ay nagsasabi sa atin, nagwa-warning po sa atin. Ano yung mga punto na makikita po natin dito? Sabi nito, God expects His people to be spiritually observant. Meron po kasi mga tao observant lang dito sa mundo, pero hindi po sila observant spiritually. Tayo pong mga Kristiyano, habang tayo po ay lumalalim sa Panginoon, dapat lumalalim din po yung ating pagiging observant spiritually. Kasi pag hindi po yan na-improve, hindi po tayo makakasunod sa mga hula na sinula po dito sa salita ng Panginoon. The fig tree represents discernment. Ito po lang puno ng igos, nagre-represent po ito sa pagkaalam. Katulad po nung sanga at nung dahon ng mga igos, doon din po natin malalaman sa mga paligid po natin kung nalalapit na po ba yung pagdating ng Panginoon. Ano pa? Ang sabi ko rito, signs are not given to cause fear, but to awaken readiness. Ito pong mga senyales, itong mga indikasyon na nakikita natin ngayon, gera, lindol, bagyo, unos, krimen, pagpatay ng mga tao, 'di ba? Pasama ng pasamang mundo. Ito po ay mga indikasyon o mga palatandaan na nalalapit na po ang panahon. Pero hindi po ito ibig sabihin ay para tayo matakot. Tandaan po natin, ang pagka-alerto, ang pagiging ready, hindi po ibig sabihin yan ay pagiging takot. Hindi po yan ibig sabihin pagiging anxious mo sa buhay mo araw-araw, na kung saan lagi ka na lang nababahala kung merong mangyayaring masama sa'yo. Hindi po ganun ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, sa pamamagitan po ng mga katotohanan ito, ay panghawakan po natin ito sa ating buhay. At ito po ang gamitin natin para lalo tayo magkaroon ng matibay na pag-asa sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, when you see these things, doon sa binasa natin kanina, tignan niyo po, ang sabi ng Panginoon, when you see these things, all these things, hindi niya sinabing partly o kalahati lang o kunti-kunti lang, hindi ganun. Ang sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay, pag nakita nyo na itong lahat ng bagay nito, ay mangyayari. He is near at the door. Ang sabi doon sa verse 33. Malapit na po ang Panginoon.
Hindi siya yung parang nabibiro lang na nandiyan ako malapit pero hindi pa talaga. Pag sinabi ng Panginoon, when you see all these things, ay ibig sabihin lang po nun, we are responsible to pay attention. Ano po yung mga nangyayari sa paligid natin? Ano yung mga nangyayari sa pamilya natin, sa church, sa buhay mo bilang Kristiyano? Ano yung nangyayari sa pananampalataya mo? Nagtitibay ba tayo sa pananampalataya? Lumalago ba tayo? Ang bunga ng Espiritu Santo? Nababago ba yung the way ng pag-iisip natin? Nababago ba yung the way ng pananalita natin? Ng mga pagtingin natin sa mga bagay dito sa mundo? O hanggang ngayon nakatingin pa rin tayo sa mga nandito, sa mga mundong bagay. At napakabihira natin tumingin doon sa mga nasa taas. Tandaan mo natin, inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging alerto, maging handa, at magbigay ng atensyon sa buhay natin araw-araw upang hindi po tayo maligaw at hindi po tayo malinlang ng kalaban ng Panginoon. Are we spiritually alive, alert, enthusiastic? Ang sabi po sa Romans chapter 13 verse 11, besides this, since you know the time, it is already the hour for you to wake up from sleep, because now our salvation is nearer than when we first believed. Ang kaligtasan ng Panginoon, habang tumatagal ang panahon po, palapit na ng palapit. Ang sabi ni Apostol Pablo, habang tayo po ay nag-aantay sa Diyos, ang Diyos nandyan na po, sabi niya, nasa pintuan na. Bubuksan niya na lang yung pinto. Kaya maghanda po tayo. Ngayong katapusan na, malapit na pong matapos ang taon, ito po ang baunin natin sa ating mga sarili. Number 2, makikita po natin ang kalawang punto sa verse 34 hanggang 35. God's word is certain and unchanging. Bakit? Ang sabi po rito ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Tingnan niyo po. Hindi po ba napakasarap pakinggan po na ang mga salita ng Diyos, sabi rito, will never pass away. Kahit kailan hindi mawawala. Kahit kailan hindi may expire ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. Sabi ko po rito, circumstances change, but God's word never fails. Ang sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Kaya po mga kapatid, bago magtapos po ang taon natin, ay mahalaga po sa ating mga buhay na may mga baon po tayong dala-dala. Lagi po tayong may baon ng mga salita ng Diyos. Dahil ito po mga salita niya, hindi nagpabago po ito. Nagbabago ang mga panahon. Ang sabi ko nga rito, ang mga bansa nagbumabagsak, tumataas, may mga nag-i-improve, di ba? Sa mga kultura natin, nagbabago-bago. Pero po, ang salita ng Panginoon, hindi po magbabago. Tayo minsan nagbabago pa tayo. Pero ang salita ng Diyos, kailanman po ay hindi magbabago according po sa kanyang salita. Kaya, panghawakan po natin ito. Pag sinabi ng Panginoon na darating ang panahon na darating siya, ay panghawakan po na paniwalaan po natin yun. Hindi naman, sabi nga ng isang pastor na naalala ko, hindi naman si Satanas galit sa'yo pag nagbabasa ka ng Bible. Galit si Satanas sa'yo pag yung binasa mo sa Bible, pinaniwalaan mo.
doon po nagagalit si Satanas. Kaya walang halaga sa Diyos kung tayo basa lang tayo ng basa pero hindi naman natin pinaniniwalaan. Ang mahalaga po sa Diyos ay yung binasa natin at sinampalatayanan po natin. At doon po nagwo-work ang power ng Holy Spirit na nagbibigay buhay sa atin. Number 3, at ito po yung last point from 36 to verse 39. Ang point po rito ay the day will come unexpectedly. At ito po, nakita natin na kinumpara ni Jesus ang kanyang pagdating, ang kawakasan ng mundo nung panahon po ni Noah. Alam naman po natin lahat kung ano po yung nangyari nung panahon ni Noah. Na sabi doon, but of the day, the hour no one knows. Sabi ni Christ. Katulad po ito nung pagbaha nung panahon ni Noah, na kung saan, ang sabi nga dito ni Christ, people are eating, ano yung mga ginagawa ng mga tao nung panahon ni Noe? Kumakain, umiinom, nagpapakasal, nagse-celebrate, namumuhay sila ng normal, in other words. Pero dito pakikita po natin, hindi naman itong mga kasalanan. Yung pagpapakasal, yung mga pagkain, pag-inom, hindi naman kasalanan yan. Pero bakit ito po yung mga binigay na example ni Christ doon sa mga verses na ito na binasa natin sa 36 hanggang 39. Sabi nga, nung panahon ni Noah, ang mga tao kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinagpag-asawa, nagtatrabaho. Alam niyo po, hindi ito mga kasalanan. Pero alam niyo kung bakit po ito sinabi ng Panginoon in connection with the day na yung panahon na pagbabalik niya po. Kasi po, itong mga tao po na ito, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, tayo po ay distracted. We are very distracted nowadays. Yung iba sa atin, walang sawa sa paghahanap buhay. Minsan nakakalimutan na natin ang Panginoon. Yung iba, ang dami-dami mga plano sa buhay. Alam niyo po, yan ang number 1 taktika ni Satanas sa panahon natin ngayon. Ang tayo po ay madistract at mawala ang ating mawala po ang ating focus sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya po mag-ingat po tayo dito. Katulad po ng panahon ni Noah, ang mga tao hindi po nagsipaghanda hanggang sinarado na yung pinto ng arko. Wala na pong nakapasok kundi yung pamilya lang ni Noah at yung mga hayop na kasama niya. Sabi ko po rito, judgment did not come because people were evil only, but because they were unprepared. Hindi lang po pala dahil sa kasalanan darating ang paghatol. Darating din po ang paghatol doon dahil sa mga taong hindi nakahanda. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, ako ba nakahanda? Being busy is not the same as being ready. Religious activity is not the same as a surrendered heart. Hindi porke napakasipag natin sa mga gawaing iglesia, mga gawaing pang maka-Diyos, hindi po ibig sabihin nun ay prepare na po tayo sa kaligtasan. Ang gusto po ng Panginoon, yung lagi po tayong nagpapasurrender sa Kanya. Yung lagi po tayong humahanap sa Diyos. Yun po yung gusto niya. Hebrews chapter 11 verse 7, ang sabi rito, by faith Noah, prepared an ark for the saving of his household. Si Noah po, sa pananampalataya niya, sinunod niya ang Panginoon. Hindi lang po siya
nag-receive ng instruction ng Diyos, bagkus talagang ginawa niya po kung ano yung instruction sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, bilang pagtatapos po natin, ito pong parable po na ito ay nagbibigay po sa atin ng warning at ng invitation. Ang sabi ko po rito, the door of the ark was open until it wasn't. The rain came suddenly, the door was shut, opportunity ended. Pero ang grace ng Panginoon sa panahon natin ngayon ay hindi pa rin po natatapos. Today, the door is still open. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ang sabi, now is the day of salvation. Kaya, ihanda po natin ang ating sarili at tayo po ay patuloy na maging prepare, maging alerto, at lagi po nating titingnan ang ating mga sarili kung tayo po ay nakakasunod sa Panginoon at sa kanyang mga utos. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ito pong nalalapit na pagtatapos ng taon, nawa po ay samahan tayo patuloy ng Panginoon at patuloy po ang kapayapaan ng Diyos ang sumaatin at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo kung lulubin ng ating Panginoong Hesus na magkasama-sama at muli mag-aralan ng kanyang mga salita. Pagpalain po tayong lahat. God bless po. Ingat kayo dyan po palagi.